Del Monte Kitchenomics. Kapag tight ang budget, every peso counts. Kaya dapat creative para tipid sa kusina. So today, tipid mode on tayo. Gagawin natin ang Anong Nasa Ref Challenge. Magluluto tayo ng 3 Nutrilicious recipes gamit lang ang mga ingredients na meron na sa ref. At syempre, kitsch possible ito because we're using our trusted Del Monte products. So meron ako palaging tokwa or tofu, firm tofu. And ito meron tayong tira from breakfast. Tocino, longganisa, hot dogs. And palagi akong may giniling. Mga gulay. Iba't ibang gulay na kailangan gamitin na natin para hindi sila masira. Hard-boiled eggs. Hindi naman kailangang laging puno yung ref mo para makapagluto ka ng masarap. Ang importante, you know how to execute it and alam mo kung paano mo sila pagsasama-samahin. First, gumawa tayo ng tofu and mushroom menudo. Perfect ito kung kailangan nyo ng masarap, budget-friendly, at mabilis i-prepare na ulam. So I have here tofu. I'm using the firm one or tokwa. Kinat lang po natin into cubes like this, yung pang menudo lang. And then, ibabad muna natin sa toyo. And calamansi. So be gentle, make sure na ma-cover yung tokwa mo. Lagyan na din natin yan ng konting paminta. Black pepper. So once coated na yung tokwa natin, iwan lang natin dito for 3 to 5 minutes. So after 3 to 5 minutes, i-pan fry natin yung tokwa. Bit of oil. So kapag mainit na yan, lagay lang natin. Pwede mo nang ibuhos lahat yan. So pag ganyang nag-toast na yung gilid, pwede na natin hanguin. Okay, in the same pan, igisa natin yung bawang at sibuyas. So bawang, sibuyas. Let's season this with a bit of salt. And then, lalagyan ko lang ng kalahating broth cube. You can use chicken or pork. Pwede din beef. Okay, next, ilagay natin yung mushrooms. May tira akong mushrooms sa ref kasi mahilig akong gumamit ng mushrooms. And since wala naman tayong palalambutin na karne, ilalagay ko na yung ating mga gulay. So kahit anong klaseng gulay na meron ka sa ref, pwede mong gamitin. Kung meron kang leftover vegetables, let's say kalahati lang nito yung ginamit mo, or nagsigang ka kahapon, meron kang naiwan sa ref, ilagay mo lang sa airtight container, lagyan mo ng basa na paper towel or tissue, that will keep your vegetables fresh. Takpan mo, and then you can use it the following day. So I'm going to put my carrots. Unahin ko pala muna itong patatas kasi mas matagal itong lumambot.
So basically, optional yung mga yan. Wala kang mushroom, pwedeng ibang gulay ang ilagay mo. And then I'll also put the carrots. Kung gusto mong firm pa yung carrots, mamaya mo pa ilagay. Ayan, katulad nito, hindi ko gagamitin lahat ng carrots. So, tabi mo muna dyan. Yung green peas, mamaya ko na po yan ilalagay. Now let's put Del Monte Filipino style tomato sauce. This is naturally rich in nutrients, kaya masustansya ang everyday na ulam. And then maglalagay din ako ng konting tubig. Now let's just simmer this hanggang lumambot yung ating mga gulay. Okay, let's put some green peas. Frozen peas lang to para may pampakulay. And ibalik na rin natin yung tokwa. Tikman and then i-season mo kung kailangan pa na i-adjust ang alat, paminta. Perfect. Look how colorful is that. Pwede nga panghanda ito and very affordable. O diba? 30-minute ulam or less than 30 minutes nga natin niluto ito eh. Made Kitsch possible by Del Monte Kitchenomics. Siyempre, titikman natin with the rice. So good. Next naman, gagawa tayo ng leftover spaghetti. Gagamitin natin yung natira from breakfast. Magandang recipe ito para sa family weekend bonding. So magugulat kayo kung ganong kadali lang lutuin ito. So cooking oil. And then ito yung leftover breakfast meats na hiniwa natin. Hindi mo na kailangan maggisa-gisa dito kasi syempre, ang longganisa mo, meron ng bawang yan. Ang tocino mo, malasa na. Ang hotdog mo, may flavor na. So, idiretso mo na yan dyan. Of course, yung balance din ng flavors, importante. Hindi pwedeng puro matamis ang ilalagay mo. So, matamis yung tocino natin. Yung longganisa ko naman is garlic. Bango. And the hot dogs, nilagay natin dyan para, alam mo yon, the classic spaghetti na may sliced hot dogs. And you know, just a tip, kung nagpa-breakfast party ka and marami kang breakfast meats na natira, pwede mo din ihalo ito dun sa niluto natin kaninang menudo. Now let's add Del Monte Filipino style spaghetti sauce para mas exciting ang family weekends. So normally, gagamit tayo ng 2 to 3 packs, 250 grams na pack ng Del Monte Filipino style spaghetti sauce. Depende kasi sa dami nung leftover breakfast meats mo. So, ang possibilities nito endless. Let's say, ang natira mo, may tira kang sardines, tuna na ginisa. O, di ba? Di yun, seafood naman. Talagang exciting ang family weekend mo pag niluto mo tong leftover spaghetti na to. And now, ito yung nagpakulo na tayo ng spaghetti natin. Of course, Del Monte Spaghetti Pasta Italiana. Pinakulo natin yan kanina. Make sure na magtabi ka ng pasta boiling water because in case na feeling mo masyadong malapot yung sauce mo or naparami yung karne mo, pwede mong buhusan ng konting pasta water. Pero para sa akin, okay na yan, as it is. Ito na yung spaghetti na ating pinakulo kanina.
Pagkulo po nito, ibubuhos ko na siya dyan. Madali lang, di ba? Talagang kitsch possible ang family weekend bonding with Del Monte Kitchenomics. O syempre, ito para sa akin. For our last dish, let's do a new recipe idea. Giniling Bicol Express with pineapple. Simpleng ingredients lang pero may exciting twist. Madali lang ito, promise, and super sarap. So, I have here a wok. Actually, kahit anong kawali naman pwede. Cooking oil. Make sure mainit yung wok mo or yung kawali mo, and then i-coat mo with oil. Kasi what we're going to do, isi-sear muna natin yung giniling. Uunahin natin yung giniling. Okay, bakit natin ginawa ito? Kasi 'di ba, pag ang karne binabrown natin, mas lumalabas yung lasa and pati kulay. Okay? So you sear it there over high flame and then iwan lang natin. Okay, ayan o, wow, look at that. Tapos, babaliktarin mo din yan, pero one portion at a time para maiwasan natin yung pagtutubig or hindi masyadong magtubig. Beautiful, I love it. Di ba, ang giniling po, may karapatan din siyang i-caramelize mo, na i-sear siya. Hindi lang puro yung malalaking cut. Pati giniling. Di ba? Kaya nga, ito yung naisip ko kasi palagi po akong may giniling sa ref or sa freezer. Kasi pagkakailangan ko na siya, ayan na siya, di ba? Sana all. Mabilis siyang lumambot. Okay, makikita mo, binutas ko yung gitna. And then, ilalagay ko po dyan yung ating panggisa. Bawang, sibuyas, 1 piece of broth cube, and then you also season your giniling with fish sauce. Oh, di ba? Ang ganda! And then, ilagay din natin yung reserved syrup from our Del Monte pineapple chunks. 200-gram pouch yung nilalagay ko. So, yung syrup galing dyan. And high flame po ito, ha? Para pag nilagay din natin yung gata natin mamaya, mas mabilis siyang lumapot. Okay? Let's put our bagoong. Sigurado meron kayo niyan sa ref. Ako palagi ako may bagoong sa ref. Pag kasi minsan wala sa ref, naka-experience ako inaamag. Kaya once nabuksan mo yung bagoong, store it in the fridge. So now, pakuluin lang natin yan dyan hanggang medyo matuyo yung liquid. And then, pwede na natin ilagay yung ating coconut milk. Ayan, medyo natutuyo na siya. Now, let's add the coconut milk. Okay, look at that. Beautiful. Pakuluin lang natin for around 5 minutes para lumapot yung ating gata. Kung gusto mong maanghang yung Bicol Express mo, pwede mo nang ilagay yung sili ngayon. Kalahati. Naglagay akong kalahati. Pwede din namang on the side. Okay, so pag nakikita mong medyo lumalapot na yung gata, pwede mo na din ilagay sliced green chilies, siling pangsigang, and basically kung anong gulay ang meron ka sa ref, meron ako ditong beans na natira namin, so in-slice lang.
Pamparami yan, tsaka para magulay yung mga ulam natin. Actually, yung stalks nga ng kangkong, pwede yun, i-chop-chop mo. Now, let's add Del Monte pineapple chunks. Ang superfruit ng mga ulam. May phytonutrients, tulong para lumakas ang resistensya. Ayan! Perfect! So, yung pineapple chunks, di ba may anghang and the creaminess of the gata. Pag nakagat mo yung pineapple chunks, the sweetness coming from it, ay nako, perfect. Nababalance niya talaga itong dish na to. Ito pala, tinikman ko kasi, no? Kaya may asin dito. Kung halimbawang kulang pa, pwede mong asna ng konti or more patis. Pero it's just perfect. Sana all. And I found just the perfect plate for this. Lagay na natin dito. Ang bongga! New ulam idea made kitsch possible with Del Monte Kitchenomics. Ayan, syempre with rice. Super good. So what are you waiting for? I-share nyo na rin ang mga niluto ninyo gamit ang mga ingredients na nasa ref nyo. I-post ninyo sa Kitchenomics Club with the hashtag Anong Nasa Ref Challenge and get a chance to win exciting prizes. If you want more Nutrilicious and budget-friendly recipes, join the Kitchenomics Club and follow Del Monte Kitchenomics. Talagang everything's kitsch possible with Del Monte Kitchenomics.